Ano naman ito napapakinggan ng Diyos, yung ating panalangin? Paano siya nakikinig? Anong klaseng lingwahe ang gusto ng Diyos? Ilocano? Tagalog? English? British? Ibanag? Gaddang? Igurot? Anong klaseng lingwahe ang gustong pakinggan ng Panginoon? I want you to write it down kasi po mahalaga ito kapag tayo ay mananalangin. Okay? Kaya itutuloy ho natin yung ating tema patungkol sa buhay ni Samuel dahil dito may malaking impact, sabihin mo nga sa katabi mo, impact sa buhay ng mga Israelita. Okay. Kung paano hinanda si Samuel, ulitin ko ha, I want you to listen carefully. Paano hinanda ng Diyos si Samuel para ganapin ng Diyos yung kanyang plano sa buhay niya? Ngayon, ganito ha. Meron kasing mga pangyayari sa buhay natin na aakala natin ay hirap na. Parang sobra naman ito ang nagaganap sa buhay ko. Sige, isipin ninyo, maaring last month o nung nakarang taon. Hirap. Hanggang ngayon, ang hirap naman. Nagbagong taon na. Ngayon, malapit na naman ang ibang bagong taon. Parang ganun pa rin. Alam niyo po, ganito yung preparation ng Panginoon. Halos lahat ng kwento in the Bible, yung preparation ng Panginoon, hindi siya madali. Para sa kaligtasan ng bayan o kaligtasan ng sitio o baryo o ibang mga bansa, yung plano ng Diyos, kapag ka-i-implement niya ito, yung preparation ay ilang tao lang ang kinakausap. Ulitin ko, few people. At yung mga taong ito ay hindi ganun kadali ang pagdadaanan nila. Minsan, relationship ito ng asawa. Relationship nga talaga ang problema nitong pamilyang ito eh. Sino yung asawa ni Hana? Si Elkanah. Sino yung pangalawang asawa niya? Si Phinehas. Si Phinehas in the Bible, meron siyang anak. Si Hana, wala. So ganyan po. Si Hana ay malupit talaga yung kanyang pinagdaanan. So when God saves a nation, He will start it with a family na ang relasyon ng family ito magulo. Mag-uumpisa sa magulo. Dito nabuklod yung kwento ng pamilya at meron siyang spiritual relevance. May katotohanan, may malalim na ibig sabihin. Kahit man nag-umpisa sa alitan, samaan ng loob, ang nangyari kay Hana is in the deep anguish, pagtangis, mapait. Sabihin natin, mapait na karanasan. Malalim na karanasan, anguish. Bakit siya nagkakaroon ng anguish? Dahil nakikita niya si Phinehas, may anak siya at kinukot siya. Pero ang pangalang Hana, pinakikinggan ni Lord. Dahil ang Hana, when she prayed, prayer, fervency, makikita natin ito as we go along. Nung hindi itong nakaraan, I shared to you about listening to God. Kaya nga, Panginoon, ikaw nga ba yan? And then, nabanggit natin yung temang selective listening. Okay. Gift ito. Gift of listening even doon sa lugar mo napakaingay. Ang ating brain, pwede niyang i-mute yung mga destructive sounds and focus only on the sound or voices na gusto mong mapakinggan. Ang galing, no? Yan ang gift ng Panginoon. Minsan, ito, nabanggit ko sa inyo, I was traveling from Novaliches to Makati every day. Sa trabaho ko po, I can conduct my devotions, nakakapag-pray ako kahit na sabi ng konduktor, sakay na, marami pang bakante. Pag sakay mo nga naman, wala nang bakante. Sasabit ka na. And then maingay ang mga tao, but yet I can pray because I can mute those destructive sounds and then tune in my brain sa aking Panginoon at nangungusap siya. And I can even cry while traveling in my devotions sa gitna ng noise. So yan ay gift. Ano yun? So, that is a gift. Napakinggan natin na. But the problem was,
we unintentionally, minumute natin siya. Mute. And then iba ang napapakinggan natin amidst of many noises all around us. So we muted God. At kahit na ano pang sabihin niya, kahit na umiyak ka pa ng Sunday, because you muted Him, ay wala talaga. Wala kang mapapakinggan. So ganun ho yung mga problem. Now, ngayon, dahil alam na natin ito, ang Panginoon naman ngayon, yung kanyang tenga ay hindi ho selective. Kaya titignan natin, ang dami. Kayo, maghihiyaw kayo ng inyong request. Paano niya napapakinggan? Ang dami. Ang dami nating mga requests. Now we are around 8 billion people in this planet. At lahat ng 8 billion na ito, whether Hamas, Hezbollah, o kahit sino pa dyan, ay napapakinggan pa rin ng Diyos ang kanilang mga daing at mga panalangin. So He listens. Wala siyang selective listening and selective hearing. Lahat ay pinakikinggan niya, pinaprocess niya ito base doon sa kanyang assessment. Kaya po, when God listens, He assessed your request. Tinitignan niya yung request. If it is a letter of intent. So, ina-assess din ng Panginoon. Ano nga ba talaga itong request nito? Paano ko ito sasagutin? Kulang siya sa prayer. Ang nangyari lang, nagipit lang siya, humiyaw ng, Lord, help! Titignan natin ngayon yung kwento ni Hannah kasi ibabase natin doon sa mga kwentong ito kasi we have thousands of example para mapakinggan natin, malaman natin, paano siya tumutugon sa mga panalangin. Okay. So, ang titignan natin, mahaba ho kasing basahin ito. Bibigyan ko na lang siya ng a very quick summary. At ang title nito ay Matapat na Pangako ni Hannah. Ayun, kaagad. Meron ng tugon when God assessed your request. Si Hannah, ang matapat na pangako ni Hannah. Kaya pala, pwede kang humingi sa Diyos, pero base dito sa context, if I may say that, context ni Hannah, Lord, meron akong pangako sa iyo. Meron akong hilingin, pero ito naman ang kapalit nito. Basahin natin. Titignan natin. Humiling siya sa Diyos, si Hannah, na pagkalooban siya ng kahit iisang anak na lalaki. Ano ang sabi niya? Iaalay niya ito upang maglingkod sa Diyos habang buhay. And then, ito yung kanyang pangako. Kaya ngayon, ito yung susi niya. Lord, may pangako ako sa iyo. Pero mayroon naman akong ihilingin. Kahit isang anak lang. Pero back of her mind, sinasabi niya, pinapahirapan kaya ako ni Pinenas nito. Ang hirap nung ginagawa niya. Every time na magkikita kami, hapagkainan, nahiwalay na yung aming kainan ng aking sweetheart. Pero alam nyo, ang lupit talaga nitong si Elkanah. Sabi niya na minsan, bakit ka umiiyak, sweetheart? Ano kaya yung kabila? Mahal. Di ba? Pero dito kay Hannah, sweetheart. Ganun siya. Anong problema mo? Alam mo naman na, ang tagal ko nang hinihingi ito sa Diyos eh. Hanggang ngayon, wala pa. So, anong ginawa ni Hannah? Meron hong mataimtim na hiling sa Diyos na magkaroon sana ako ng anak. At nangako ako sa kanya, hindi mo mapapakinggan kasi yon, Apo Pade, sabi niya. Dahil ugnayan namin ng Diyos yun, na siya ay magkakaloob. May pangako ako sa kanya, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kasi po, meron siyang 2 anak na pari din. Na yung 2 niyang anak, kapag kami nag-aalay, ang ginagawa, sinasabi, halimbawa, nagparty sila ng isang baka, sabihin na natin, i-contextualize ko. Sandali! Sabihin ng 2 magkapatid na pare, ibigay niyo muna yung pinakamainam sa amin na parte bago ninyo lagain. Ano ba tawag sa inyo yon, Pastor? Pag sa Igorot, ano na yan? Itag. Hindi. Ano na yun? Pagka nagbibigay ka sa akin ng ganyang kalalaking mga puro taba. Ano na pangalan nun?
Ha? What? Sabi nung dalawang anak ni Eli, bago namang iwat-wat ninyo yan, gusto naming makuha yung fresh. Ganun ho, yung mga paring anak ni Eli. Kaya ho, yung sitwasyon, wala na ito sa aking note, yung sitwasyon ho, ginamit ng Diyos ang kalalagayan ni Hana upang maituwid yung pagkakamali ng pamilya ni Eli. Naintindihan niyo? Yun ho, ginamit ng Diyos yun para si Samuel na inalay ng Diyos, banal, kasiya-siya sa Diyos, siya ngayon ang kinausap ng Diyos sa kanyang tinig na may selective hearing, sa Diyos lang nakatuon ang kanyang panalangin, ay ang kanyang tenga, si Samuel. Mataimtim na panalangin. So, ibinibigay ko, ginajuggle ko itong kwentong ito para maunawaan ninyo. Paano nyo pupulutin ito at ilagay sa puso? Paano isabuhay yung ating kahilingang mataimtim? Pinakikinggan ni Lord ang mataimtim na panalangin sa templo. Sunod. Ngayon, titignan natin itong mga ito. Kasi ito yung aking observation, hindi na natin babasahin. Yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang timing, yung tiyempo, yung oras ng Diyos. Titignan natin yan. Kasi talagang tutugon ang Diyos sa timing niya. At yung timing niya hindi late, hindi rin maaga. Kaya dito sa nangyari doon sa hinanakit at dilubyong naranasan ni Hana, timing yun. Yung paglapit niya sa Diyos, natama ang kanyang puso at nagkaroon siya ng katapatan sa Diyos at siya'y nangako, boom, the heaven is open. Nabuksan ho kaagad. Kaya yun hong kapangyarihan ng Diyos sa timing. Mainam hong malaman natin kailan ho i-timing natin yung paghiling sa Diyos. Okay. So, uulitin ko napakahalaga ho kasi nito nung pusong paghumingi sa Diyos, tamang-tama ho at tama rin yung timing. Now, I would like to let you know that God will respond. Lahat ng dalangin, mataimtim na dalangin, kahit na walang taimtim, God can still hear. Kasi ang usapan natin, it's not about the answer, but it is about God can still listen. Itutuon niya talaga yung tenga ng Diyos sa iyak mo at taimtim, kahit na hindi man taimtim. Now, I would like to tell you, ladies and gentlemen, lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, lahat, sabihin mo nga, lahat, dadaan sa kamay ng Diyos. Everything that happens, any uncertainties, any circumstances, masama, mabuti, negatibo, positibo, dadaan lahat sa kamay ng Diyos. At pag dumaan sa kamay ng Diyos, iaayos niya ito ayon sa kanyang kalooban. Mabuti, masama ang pangyayari. Pagdating sa dulo, hindi ho magiging masama. Iaayos ng Diyos. Kaya lang, dapat dumaan sa kanyang kamay. Tanong, dumaan ba sa kamay niya? Yun hong kapangyarihan ng Diyos, lalo na ho sa panahong ito na naranasan ni Hana. Kagaya ng sinasabi natin, mataimtim, masidhing pananalangin. Pinakikinggan ho ng Diyos lahat ng daing natin, as I've said. Gaano man kahaba, gaano man kalubha, gaano man kahirap, pinakikinggan ni Lord anumang sitwasyon. But I want to let you know that God listens to fervent prayer. Ano ba yung fervent prayer? Ang hirap kasing itagalog ito, Ayun nga, mataimtim, masidhing pananalangin. Pero titignan natin, lalaruin natin ito sa mga salitang English. Sa kanila namang English to, Meron akong kinuha. Devote.
Kasi pag sinabi mong fervency, may fervency ang inyong prayer, devoted ka talaga, hindi lang fervent. Meron kang devotion. Merong araw-araw, meron kang faithfulness. Earnestly. Merong earnestness. Merong heartfelt. Ramdam mo rin at ramdam din ni Lord. Ramdam niya talaga ito. Hindi lang yung ramdam, sincero. Nabanggit nga ni Hannah, ganito ho kasi request ko. Nakita ho ni Eli yung sincero. Sincerity sa fervency ni Hannah. Ano ang ginawa niya? Lalo niya itong pinagpala. Ano pa po? Responsive. When you talk about fervency, meron ka dapat response to whatever you are asking and any promises you did. May response. Kaya hindi lang ho fervency, hindi lang a fervent prayer availeth much. Hindi ho ganun. Meron kang responsibility when you asked. Meron kang tinatawag na burning desire. Hindi ka tumitigil. And that burning desire, meron kang seriousness. Galing ano? Pagsasamahin mo lahat ito, intense, heartfelt, passionate sincerity and zealousness. Ayun. Ting! Abay. Alam nyo na sikreto ni Hannah. Ayan ho. Kaya hindi lang po request ng request. Pero mainam din, meron tayong part in our own request. Halimbawa kay Kapitan, hindi ho makakapasok yung tay. Hindi makakapasok yung dump truck. Tanggalin mo muna yung kahoy doon. O ikaw na magpulak nun. Hindi mo muna matatanggal yun. Mag-ask ka muna ng permiso sa DNR. So you do your part. So meron ka parte. When God answers our prayer, you will definitely have a part. Naibigay na sa iyo, parte lang pasalamatan siya. Parte lang ibahagi sa iba. Dahil ang lahat ng tugon ng Diyos, hindi lang para sa atin, hindi para sa iyo. But even your community and the people around you. Ladies and gentlemen, may malawak na plano ang Panginoon, Diyos. Maaring sa trabaho, community, kapitbahay, within your friends or your community. Now, kagaya na sinabi ko, God is in control. Pinag-uusapan natin dito ay yung soberenya kapangyarihan ng Diyos. When God is sovereign, the sovereignty of God. He is in control. Hindi ibig sabihin dinidiktahan ng Diyos ang sitwasyon mo. God is changing the situation para sa iyo at para sa iba. Lahat po ng pinagdadaanan natin, when you become victorious, nagtagumpay ka sa lahat ng pinagdaanan mo, it's not for you, ladies and gentlemen. It's not for you. It's for other people. Para sa iba. Para sa kaibigan mo. Yung tagumpay ho na iyon. Amen? Malapit na tayo matapos. Ito naman ho, yung kahalagahan ng pananalangin. Minsan, madalas, overdose na tayo dito eh. Kaya lang, meron tayo kasing context eh, na hinahango. When God listens, it is then important for us to come to Him with fervency. Kaya pinakikinggan ni Lord ang halaga ng panalangin. Gaano ba natin pinahalagaan ang pananalangin? Ladies and gentlemen, maraming tayong definition about prayer. Pero meron tayong simpleng definition based on context, prayer, relationship. Wala kang relasyon sa Diyos, bakit kanya bibigyan? O sige nga, wala kang relasyon, doktora, paano kita bibigyan? Hindi naman kita kilala. Yeah. But when we ask Him with fervency, as I've said, we have an action to do, meron tayong responsibility. Wala hong sayang na salita, kahit na ito'y pabulong. Even sa kwento ni Hannah, walang sayang na word na malalaglag sa lupa ay kanya kapag nanalangin with fervency. Wala hong sayang na salita. Makakarating ho lahat ito sa ating Panginoon. Kaya lang, pinakikinggan din lang ni Lord ito in this context, ang panalangin sa simbahan. Gusto niyo good example? Pag-uusapan natin to. Sa Luke chapter 13, araw ito ng pamamahinga, etong babaeng ito, 18 taong inalipin ng kaaway.
At ang Panginoon nagtuturo sa sinagoga sa templo. Kaya anong ginawa ng Panginoon? In that day, Sabbath day, araw ng pamamahinga, araw ng pagpupuri, sa atin ay linggo, ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noong day, akala ko yung DIY ito nung binabasa ko, noong day na ibalik ang dati niyang postura at nagsimula siyang magpuri sa Diyos. Saan at kailan ginawa ito? Sabbath day. Araw ng pamamahinga, pagpupuri, Sunday ang tawag natin dito. Pinakikinggan ng Diyos ang ating mga dalangin. O, isa pa. Ito, mas malupit to. Matindi, marami sila. O, saan matatagpuan yan? Mateo 21, 14. Ano sabi niya? Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag, marami po, mga bulag, mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Kumpleto tayo, pag lumalapit tayo dito, kumpleto ang ating katawan, pilay naman yung ating spiritual. Bulag yung ating mga spiritual eyes and we can't see. Pero maganda. Every Sunday, when we come, may fervency ka na, mataimtim na panalangin. Start praying. Ganito gawin natin, i-apply natin ito kaagad. Pagka yumuko kayo't nanalangin, ipanalangin na rin ninyo yung katabi ninyo. Lord, hindi ko alam ang problema ng katabi ko. May utang talaga siya, hindi na nakakabahid sa Excel ko. Ganun. O, di ba? May panalangin na. Meron siyang sakit, meron siyang karam. I don't know, Lord. Ikaw nakakaalam. Bless mo nga siya. I-apply na natin agad. Pangatlo, dito natin makikita, mahalaga po ang pagsunod. Meron kang pinangako. Abay, sundin. Si Hannah, yung kanyang pangako ho, sinunod niya. Ano po ang ginawa niya? Kaya nga, yung kanyang, Lord, kung ibibigay mo lang talaga ang anak na ito, lalaki, i-dedicate ko siya, lahat ng kanyang buhay, doon na ho siya sa templo. At walang gunting na makakahipo sa kanyang buhok. Yun ang kanyang pangako. At ang kanyang kasunduan sa ating Panginoon. Aba, pagka ganun naman ho, alam ba hindi naman ibibigay ni Lord? Ay, ibibigay ni Lord. Ano ngayon ang a bond na sasabihin mo sa Kanya? Simple lang. Kaya nga, prayer and faithfulness. Lord, magiging tapat talaga ako. Tutugunin ko yan, oy! Hindi na, Lord, iaalay ko lahat ang aking pera. Hindi, Lord. Kailangan ni Lord ng pera. Ano kailangan niya, Brad? Tapat lang. Baliktarin mo yung tapat. Tapat pa rin. Wala na ho kasing iba. When you ask God of something, meron din siyang hinihiling. Ano lang, simple lang, katapatan. That's why we pray to God with faithfulness. Faithfulness. Maging tapat lang po. Yan yung hinihintay ng Diyos. Ano po ang something when God supplies? Kalimitan, ang nakikita ko palagi, pera. Binibigay talaga ni Lord. Grabe yan. Mamaya basta may mag-i-email. O, Pastor, sa inyo po ito. At tanggapin nyo ito. Oh, grabe. Lord, hindi ko naman hiniling to. No. Kailangan mo yan. Ikaw man ay isang ordinaryong Kristiyano. Okay? Na para bagang napakahabang panahon ang inyong paghihirap at iyong sitwasyon. O baka naman isa ka ng kontento sa buhay dahil bunga ito at naging sapat sa inyong sakripisyo. Pagpapagal, sipag. Naging kontento ka. Masipag ka eh. Ang mahalaga po, makita natin at maunawaan natin yung soberenya ng Diyos, yung sovereignty ng God, ng ating Panginoon, na ang Diyos po, alam niya lahat ang nangyayari at kaganapan sa ating buhay. Lahat ng mga bagay dapat dumaan sa kanyang kamay sapagkat dito iaayos ng Diyos kahit na ang ating ugali ay hindi tama. Wala sa hulog, eka nga nila.
Kailangan lang dumaan ito sa kamay ng Diyos. Walang mangyayaring bagay, kagaya ng sabi ko, na hindi ipahihintulot na iaayos ng Diyos kahit na gaano makasama ito, pag dumaan sa kanyang kamay, sa dulo, magiging maayos. Minsan, ang tanong, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit? Lord, bakit nga ito nangyari? Anong dahilan? Bakit ito naganap? Hindi ko naman hiniling. Hindi ko naman ito kasalanan. Wala naman akong ginawa. Bakit? Si Hannah ho ay isang halimbawa ng mga biblical personalities na nakaranas ho ng iba't ibang mga dilubyo sa kanilang buhay. And other biblical personality, nakaranas sila ng soberenya ng Diyos. Kahit na negatibo ang pinagdaanan, Joseph, Moses, name it. Si Kuya Paul is a good example. Alam niyo, kumikilos ang Diyos sa sitwasyon upang hubugin ang ating puso. Ulit, God moves in all situation because He wants your heart to be molded. Nais niyang hubugin ang ating puso na sumang-ayon, mai-align sa kanyang plano. Align. Hindi taliwas, hindi malayo. Kaya yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, ina-align ng Diyos yung ating puso. Sa oras na ikaw ay hihiling, because your heart is aligned to His will and His plan, wala hong dahilan na hindi tutugunin ni Lord ang inyong hiling. That's why He listens to your fervency. Meron siyang fervency. Meron siyang responsibility. Meron siyang eagerness. Name it. Ito. Bomba ito, kapatid. Yakapin mo yung sitwasyon. Embrace your situation. Because God has ordained that situation for you and for other people. Yakapin mo yan. I-embrace mo yan na may pananampalataya. Embrace mo yan. With faith, with fervency again. Umasa ka, tutuparin ng Diyos anuman ang pangakong nakalaan.